Good afternoon to all. I just want to bring out three issues. Your name, please, so we can follow you. My name is Migs. I'm a UP student. 201 for 90291, if you like. First is what is your stand on contractualizations of workers? Second is teachers are already been contractualized in preparation for the incoming K-12 implementation. So you mentioned before a while ago about budget, how these teachers could benefit out of that budget. And second is, since we already talked about education, meron nga tayong budget, but are you aware that in the SUCs, not necessarily UP, but in other provinces, there are manipulations of these budgets that are happening. So how are we gonna assure the implementations of those budgets? Third one is you're going beyond your allowed question. So your first two are. What's your first question? Contractualizations, Okay. then teachers. And then the second one is the manipulation of the budget at the SU level. Yeah, SEC. yeah, that is. All right. Can we stop at that so that others can have a chance to ask? One more is about what your stand on Lumad's mining and environment. You're asking me for a mining company? Oh, them? Okay. Their stand on the Lumad killings in Mindanao. Thank you very much. Thank you. I suppose it's for both of them, no? Hey, okay. Yeah. Ma'am? Siguro more than 5 minutes yun, no? Sure. Yung una, yung contractualization, I am totally against it. Magkukwento lang ako ng konti nung labor lawyer pa ako. Yung labor lawyer pa ako, marami na talagang contractualization na nangyayari. Although yung labor laws natin, pag nilaban ng husto, pinapanalo ng employee. Pinapanalo ng employee, marami na akong hinawakan na nanalo yung employee because of contractualization. Pero ngayon kasi parang ano siya parang napaka-widespread na. Napaka-widespread na in the sense na talagang nagiging industry practice na siya. Na maraming mga employees na kahit kaming mga abogado sinasabing kaya nating ipanalo to, ayaw na nilang lumaban. Ayaw na nilang lumaban kasi napakatagal na mga kaso. Sinasabi ko lang na yung labor laws actually natin, pag desidido yung abogado at desidido yung kliyente, napapanalo. Kasi madali namang i-prove no contractualization eh. Madaling i-prove na contractualization, pag nagpa 5 months lang. Madali yung ma-prove ng mga abogado, madaling ma-prove ng employees. Pero as I have said, because it has become so widespread, it has become an industry practice, parang yung mga empleyado mismo umaayaw na. So dapat talaga yung gobyerno, meron na nga yung mga proposals, merong although controversial, merong pinasa na executive order yung ating DOLE secretary na an attempt to combat contractualization, but I think it should be more than that. Talagang dapat yung penalties sa mga employers mas damihan. Ang isa, kailangan din pag-usapan na on an industry-to-industry basis na bakit ba nangyayari ito? Marami ding reklamo yung mga industries insofar as pagsusunod sa mga batas na parang one size fits all sa lahat. So yung proposal ngayon, pag-usapan siya on an industry-to-industry basis, pero once na pag-desisyon na yung policy, kailangan siguraduhin na ma-implement. Kasi talagang dehadong-dehado yung empleyado. Parang at the mercy siya parate ng employer. Number 2, yung tungkol sa salaries ng teachers, meron tayong pinapasa ngayon na standardization, pero hindi siya favorable sa teachers. Hindi favorable siya sa ibang employees pero sa teachers hindi. Kasi kakapiranggot yung itataas nung kanyang salary. Kaya yung ating proposal, magkaroon ng separate na batas patungkol lamang sa teachers. Para yung kinakailangan na i-increase sa salaries ng teachers, matutukan talaga. Hindi siya isasampa lamang dito sa parang general na batas on standardization. Tapos yung pangatlo, lumad. Lumad and mining. Yung lumad, mas malalim kasi yung problema. Mas malalim yung problema in the sense na hindi lang siya pag-aaway ng militar at yung ibang paramilitary groups. Pero isa siyang napakalalim na, sa napakatagal na panahon, talagang naiwan sa laylayan ng lipunan yung ating mga indigenous peoples. Parating yung pagko-consider sa kanya, iba sa karaniwang Pilipino.
marami tayong mga na-enjoy na rights na hindi niya na-enjoy. Maraming benefits tayong na-enjoy na hindi na na-enjoy. Dahil lamang napakalayo niya na. At ito ay isa sa mga parang napakalungkot na realities na nakita ko nung mahabang panahon na nakipagtrabaho ako sa IPs nung nasa saligan pa ako, nung ako ay alternative lawyer pa. Na dahil napakalayo na sa kabihasnan, napakalayo sa sibilisasyon, parang hindi na talaga siya inaabutan ng gobyerno. At dahil hindi na siya inaabutan ng gobyerno, nagiging biktima siya. Nagiging biktima siya ng mga iba't ibang nagte-take advantage sa kanya. At hindi lang ito ng armed groups. Hindi lang ito ng armed groups, pero ng marami pang ibang mga grupo na hindi siya, yung treatment sa kanya hindi karaniwang Pilipino. Kaya yung sa akin, parati naman natin sinasabi yan, di ba? Na those who have less in life should have more in law. Na ito talagang mga naiiwan, itong mga marginalized, itong mga most vulnerable, kailangan mag-go out of our way. Hindi lang yung gobyerno, pero tayong lahat, para maiangat ang antas ng kanilang kabuhayan. Marami sa kanila ang hindi pa registered sa Pantawid Pamilya Program kasi hindi sila inaabot. Meron ng maraming attempts ngayon na maabot sila. Pero yun lamang example. Na yung mas malapit sa sentro ng... Yung sa atin kasi mas malalayo sa sentro, ito yung mga walang daan, walang kuryente, walang tubig, walang maayos na classrooms, wala lahat. At yung mga IPs natin, dahil sa kanilang kinalalagyan, biktima sila araw-araw. Kaya sila nagiging sentro sila ng awayan ng militar at kung sino pang ibang mga paramilitary groups. Kasi sila yung nata-take advantage eh. Sila yung collateral damage parati. Kaya yung sa akin, hindi lang it's about time, pero dapat sana kahapon pa ginawa yung pag-asikaso sa kanila. Thank you very much. Senator Cheese will answer the question. Sorry, maikli lang to. Sa contractualization, bawal po yun sa ilalim ng labor code, pero ang ginagamit na sangkalan ng iba't ibang kumpanya, isang DAO o Department Administrative Circular na inisyo nung panahon ni dating Labor Secretary Manny Sanchez, Bobit Sanchez kung hindi ako nagkakamali. Yun ang nagiging basyan at sangkalan at legal basis di umano ng mga kumpanya para ipagpatuloy ang labor-only contracting bagaman maliwanag ang provision ng labor code na bawal po yun. Ang dapat gawin, i-withdraw ng sino mang pangulo, yung DAO na yun, para sa gayon wala nang paang tatayuan ng sino mang kumpanya at lahat ng kasong isasampa ng empleyado na hindi ganun kahirap ay wala nang argumento o basihan pa na mag-labor-only contracting o manaig pa ang contractualization saan mang mga sektor ng negosyo. Kaugnay ng teachers contractualization, bahagi po ito ng medyo mabagal na implementasyon ng mga proyekto. Last year, nag-allocate kami ng pondo para mag-hire ng 33,000 teachers. This year, nag-allocate kami ng pondo para mag-hire ng 31,000 teachers. Nung pinanukala ng DepEd yung budget nilang pinropose, sweldo para sa teacher, 31,000 teachers from January 2016 hanggang December 2016. Tinanong ko sila, may listahan na ba kayo ng mga teachers? Kasi January pala, sisimula na yung sweldo eh. Hindi daw. May proseso para nasusundin. Lumabas sa debate at sa interpellation, karamihan pala ng mga teachers, ma-hire nila, Hunyo pa. Sabi ko, ba't kayo naglalagay ng budget para sa sweldo sa buong taon? Kung Hunyo pa pala ninyo, mabibigyan ng buhay pangalan yung mga teachers na i-hire ninyo. Pero may pondo dapat para doon. Kung may kakulangan o kulang man, nasa nagpapatupad yun. Dahil may pera at fiscal space ngayon ng pamahalaan para mag-hire ng teachers, lalo na, nilagay namin sa batas, volunteer teachers ang priority para yung matagal nang naninilbihan na binibigyan lamang ng allowance ng mga LGUs. Sila yung ma-hire bilang regular teachers natin. Totoo nga, tataasan natin ang sweldo nila sa pamamagitan ng SSL4, ng salary standardization, pero ang problema, kung hindi natin ibababa yung buwis, mas mataas na bracket sila babagsak at mas malaking buwis din yung babayaran nila. Kaya yung dagdag sa sweldo nila o yung take-home pay nila, hindi kasing laki kumpara sa laki sana nun kung kasabay ng salary standardization ay ipapasa din natin
yung rebracketing lamang nung ating tax rates sa ngayon. Na yung halaga ng 500 noon, ano ba yung halaga sa ngayon? Yung SUX manipulation na binabanggit po ninyo, pagbigay alam niyo po sa amin kung ano yung mga SUX na nagmamanipulate po ng budget nila. Kanina may nagtanong, ba't hindi dinadagdagan ng pondo ang SUX? Sabi ko po kanina, 25 million across the board ang dinagdag po ng Senado sa lahat ng SUX. Pero, yung nagpa-practice ng fiscal discipline at yung nagpapakita ng malinis na panggogobyerno, dinagdagan po namin sila ng mas malaking pondo dahil nga maayos yung kanilang practice ayon sa standards ng CHED at sa standards din ng COA. Pero hindi naman porkit may masamang record noon, baka bago na yung presidente ngayon, hindi namin lalagyan ng pondo yung mga state universities and colleges dahil lahat naman sila ay nangangailangan. So kung may alam po kayo na nag-aabuso, alam ko lahat ng SUX may student rep sa board. Sana magamit niyong kinatawan yung inyong representative sa board para malaman kung may katiwalian at kung hindi niyo kakayaning labanan yon, pagbigay alam niyo po sa amin at magiging katuwang niyo kami sa pakikipaglaban sa katiwaliang nagaganap sa mga SUX. May panukalang batas po na ipataw ang pinakamabigat na parusa sa sino mang magnanakaw sa dalawang gastusin ng pamahalaan, edukasyon at kalamidad. Sobra naman yun. Kinabukasan na ng mga kabataan natin at nasalanta na nga ng bagyo na nakawin pa natin yung perang nakalaan para doon. Yun ang isang panukalang inaasahan kong papasa sa Senado bago kami mag-adjourn o matapos dahil non-controversial naman siya sa marami naming miyembro. Panghuli, kaugnay ng mga lumad, kaisa nila ako sa kanilang pinaglalaban. Alam nila yun, sinusuportahan ko sila maski na sa investigasyon na isinagawa ng Senado. Alam nyo, dapat bawiin ng DepEd yung order nila na nagsasabing pwedeng gamiting kampo ng militar ang mga eskwelahan. Dapat bawiin yun at ang hindi magamit na rason ng militar yun para gawing kampo at paalisin o sirain paminsan yung mga eskwelahan. Dapat magbigay din ng kautusan ang Chief of Staff o ang Secretary of National Defense para ipagbawal ang sinumang military o paramilitary force na magamit at bayaran ng sinumang mining company. Dapat gobyerno nagbabayad ng sweldo nila. Dapat wala silang tinatanggap ni piso sa sinumang pribadong kumpanya. The mere fact that they are receiving any allowance or remuneration from any mining company is a violation of the law already and is a violation of the anti-graft law. Marapat at dapat lamang pigilan yon at kasuhan yung mga tumanggap at nang hindi sila magamit bilang mga private security guards imbis na tagapagtanggol sana ng mga naaapi nating IPs at mga lumads. Thank you very much.